Samantala, ilang kalsada at mga tulay ang hindi madaanan ngayon sa Cebu kasunod ng pagtama ng 6.9 na lindol sa bahagi ng Bogus City kagabi. Napuno rin ang mga ospital. Patuloy naman ang assessment ng Office of Civil Defense sa pinsala ng pagyanig. Si Rod Nagusad sa detalye. Kasunod ng pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa bahagi ng Bugo City, Cebu, tuloy-tuloy ang sinasagawang assessment ng Office of Civil Defense Central Visayas sa idinulot nitong pinsala sa lalawigan na nangyari kagabi. Agad ring nakipag-ugnayan ng OCD Central Visayas sa iba't ibang local disaster risk reduction management offices matapos ang lindol. May mga kalye po, tsaka may mga bridges na mga may damage. And in fact, one of the bridges connecting Lapu-Lapu to Cebu City, malayo-layo pinasara muna, pending assessment. Tapos, pagdating po sa Bogo, mukhang marami kasi puno yung mga ospital. Malapit sa bahagi ng Bugo ang epicenter ng lindol ayon sa PHIVOLCS. Base sa inisyal na impormasyon na kanilang nakuha bandang hating gabi ay may mga ulat na landslide at mga kalyeng hindi madaanan. Ayon sa PHIVOLCS, isang offshore active fault ang pinagmula ng malakas na lindol na may lalim lang na 5 kilometro. Paliwanag ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, ito'y nasa pagitan ng isla ng Cebu at Leyte. Una na nilang inasahan ang pagkakaroon ng mga aftershock. Naitala ang reported intensity 5 sa Argao, Cebu, Sipalay City, Negros Occidental, Lapu-Lapu City at Tacloban City. Habang pagdating sa naitalang instrumental intensity, naitala ang intensity 6 sa Cebu City at Bilyaba, Leyte. If we base it on the maximum recorded intensity natin is intensity 6. It's considered as very strong. And ang description natin dito, yung mga tao are frightened, maraming lalabas outdoors, which is nakita naman natin kanina. Some people would lose their balance and motorists would feel like they're driving flat tires. Yung heavy objects or furniture may move or may be shifted. Kasama na din anya, sa mga maapektuhan nito ay mga luma o hindi maayos ang pagkakagawa ng mga istruktura. Naglabas din ng babala ang PHIVOLCS ng minor sea level disturbance matapos ang lindol. Nag-abisa ang PHIVOLCS sa mga lalawigan ng Leyte, Cebu at Biliran na lumayo sa dalampasigan na kalaunan ay tinanggal din ng PHIVOLCS. At dahil gabi nangyari ang pagtama ng lindol, ayon sa PHIVOLCS, kinakailangan na handa lalo't walang oras na pinipili ang pagtama ng lindol. That's the reason why we really have to be prepared. Yung earthquake drills na ginagawa natin sa umaga. So siguro we have to be more creative next time. Although ginawa naman natin the last earthquake drill natin na ginawa towards evening rush hour. But again, katulad ng nangyari ngayon, middle of the night, and we really have to be prepared. Sa bahagi naman ng National Grid Corporation of the Philippines, alas 11 ng gabi kagabi, patuloy ito sa isinasagawang assessment sa posibleng pinsala ng lindol. Ayon sa NGCP, dahil sa lindol humiwalay ang Leyte, Samar at bahagi ng Bohol Grid mula sa Cebu, Negros, Panay, Bohol Grid, habang napinsala naman ang Daan Bantayan Substation na malapit sa epicenter ng lindol. Ayon sa NGCP, magkakaroon ng aerial at foot inspection sa mga apektadong lugar oras na bumuti na ang kalagayan, lalo't may mga aftershock pa rin nararanasan. Rod Nagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.